Maayong adlaw sa imo kasi tanan ni tagpalamati sang kahapon lamang program. Ako si Julie Ann, hindi ko na napagbasahon ng full name. Ga-star sa Lambunaw, Iloilo, kag ini akong ginsulat on behalf of my lola nga si Margarita Arlanza Legaste. Nga subong 91 years old na kag hindi na gidhalos makasulat tungod sa katigulangon. Tita Reg, ang imo programa ang iya ginatamod halin pasang sa madumduman ko. Sa gamay pa ako, kada hapon magapungko gid siya sa kilid sang radyo nga debaterya kag pamatian ang mga istorya nga imo ginapakigbahin. Subong, siya naman ang magpamati sang iya nga istorya. Isa ka bulan na ang nakaligad, samtang kami nagakaon. Gulpi lang niya ginpangabay. Isulat ko ang iyang istorya kag ipadala ini sa imo. You see, Tita Reg, I'm a writer myself. And in fact, Bombo Gisa is one of my seniors back in college when we were part of our university's student publication. She's still one of the writers I really look up to. But even though I'm a writer, I am afraid I won't be able to do justice to her story. It's the kind of story that only time can write perfectly. Kag hindi ako fluent sa hiligay nun, so please bear with me lang. Anyway, nagsiling nga akong lola. Nagapananaw siya sa iya mga inagyan sa iya damgo. Do mga eksena sa sini nga nagabalik-balik sa iya, subong nga mga inadlaw. Ini nga mga istorya, bahin sa nga eksperyensya sang Japanese occupation. Ginsuguran niya ang paghanduraw sang siya anay anong palang katuig, 6 years old. Bilib gani ako nga madumduman niya pa sang klaro ang mga hitabo bisan pila na kadekada ang nagligad. Nagsugod ang iya nga paghanduraw sa tion sang pag-abot gid sa mga Hapon tuig 1941. Ang akon lola, isa sa anong kamagbulugto kag bata ni imo kag ni Kandi nga nagapuyo sa barangay Tinyuan, Cabatuan, Iloilo. Siling ni lola, siya kag ang iban nga mga kabataan ginatipon sa mga Hapon kada adlaw para mangolekta sang igang. Isa kasahi isang bato nga igabutang sa sadtuanay na tawag nga landingan nga ang buot hang balon airport. Siling ni lola, ginhampang pa kuno sila sa mga Hapon. Bala mo tita, matahuman ang akong lola, bisan hasta subong, kay may dugo siya nga Kastila. So nahamot gani kuno sa iya sadto ang mga Hapon. Hay puti-puti siya, kag manayanaya. Daw cute bala siguro siya tita. Amo na, nga ginaulit siya kuno permi. Madumduman niya pagani. Ang ngalan sa Hapon nga naga-supervise gid sa ila, si Ukit kuno iyang ngalan. Sadto anay, hindi pagid kuno masyado kapintas ang mga Hapon, Tita Reg. Apang sa dalayon, nag-amat-amat nga nagaginamo na, kag nakibot na lamang sila nga may mga ginapamatay na nga tawo. Isa ka adlaw, ang pila ka mga lalaki sa ila lugar, nanday lola, ginpakot-kot sa mga buho. Wala sila kabalo, nga ila mismo lulubngan ang ginakutkot nila. Hamak mo, Tita Reg. Pagkatapos nila gali magkutkot, ginutdan sila ulo, kag ilubong sa amo nga mga buho. Ang iban nga mga patay, ginsunog pa sang mga Hapon. Tama gid ka traumatic ang amo nga hitabo, nga samtang ginaistorya ni Lola ini sa akon, gatulo ang iya luha. Karon, sa baryo na day Lola, may isa ka kilala nga army, pero wala siya kabalo kung sa diin ini na destino. Ang army nga ini, ginahanting sa mga Hapon. Manggaranon ini ang ila pamilya, kag sa amo nga tinion, may ara sila bag-o nga bunag nga bata. Nagplano ini sila nga pabunyagan sang hipos lang. Apang sang adlaw nga ini nga bunyagan, may nag-abot nga mga Hapon. Kag ang bilog nga pamilya, ginpanakop. Isa-isa sila nga ginpangubahan, kag ginpamuno. Ginuna gid ang asawa sang army.
Ang lapsag nga bulunyagan kuntani, ginpabayaan lang sa lupa nga nagahibi, kag ginakagat sang subay, rason nga iniman napatay. Makaluluoy lang sila nga nagasinggitan, kag nagapangayo sang bulig. Nakita ini ni Lola tanan, samtang sila nagapanago sa kawayanan, nga ginhimo sang iya tatay bilang ila palanaguan. Mayo lang, nga nagabantay na daan ang magulang ni Lola nga lalaki, amuna nga antes magabot ang mga Hapon, nakapalagyo sila. Balan mo tita, kada gabi kuno, nagabantay gid ang mga kalalakihan sa lugar nila. Hinali nga may gulpi mag-abot nga mga Hapon. Tungod nagadali sila sa naglakat kaginbayaan ng ilabalay. Wala gid sang gatas nga nagdala para sa 7 ka bulan nga libayon ni Lola. Gani, saging na lang ang ilagin pakaon diri. Kag kung maghibi, ginaluputan lang ang baba sinisang saging para hindi mabatian sang Hapon. Kung haros pa, hindi sila maginhawa sa sulod sang kawayanan para hindi sila mabatian sang mga Hapon. Matapos ang 3 ka adlaw, naglakat ang mga Hapon, apang ginsunog nila ang mga kabalayan. Kaupod na diri ang balay ng Daylola. Naupos gid ang ilabag o kuntaning aging patindog nga balay. Wala kabalo ang mga Hapon nga nakaluwas ang ugangan nga babayi sang army. Sang inigin buno sang pila ka beses, nagpakuno-kuno ini nga patay kag nagligid. Nagsigi lang ini kaligid. Mapati ka kag sa indi, Tita Reg. 3 pa ka baryo ang naligidan sa babayi kag ini natabangan. Halin sa tinyuan, nakaabot ini sa baryo Tupol. Masobra 20 kapilas ang naagom sini, apang maayo lang nga nakaluwas ini. Daw ano nga pag-antos ang naeksperyensyahan niya. Tungod sa natabo nga ini, si Lola kag ang iya pamilya nagkadto sa iya pakaisa. Agud mangayo sang bulig, kag didto anay sila nagtiner sa barangay Gaom. Medyo nangin matawhay na ang ila sitwasyon didto. Apang padayon gihapon ang kahadlok sa mga Hapon. Natabuan man nga ang Japanese garrison, yara lang malapit sa Kadaylola, sa Tiring Kabatuan. Gani, mas grabe pagid ang ilang kulba. Nagsugod man, nag-abot ang mga bombers nga eroplano nga nagpadugang man sang ilang nga pagkabalaka. Dayon nagsugod ang Wis de Cuchillo nga panahon. Buot silingon, nagsugod ang guerrilla warfare o kung pagpamatok sa mga Hapon. Literal nga ang mga ini, wala kutsilyo o wala gamit kutsilyo, bilang limitado lamang ang mga ginagamit nga armas sa mga Filipinos. Kinahanglan nila magpangita sa lain-lain nga pamaagi, pareho sa paghimo sang improvised nga mga armas, pagbutang sa mga bitag, kag paggamit sang malalang nga mga taktika, agud malabawan ang mga puwersa sang Hapon. Matapos ang 3 ka tuig, naguntat ang gyera, kag naghalin ang mga Hapon. Grabe, Tita Reg. Samtang ginasakay kuno sa mga Amerikano ang mga Hapon sa truck, pakadto sa syudad, ginapanghaboy sila sang bato sa mga tao. Ang iban nga Hapon, patay na pag-abot dito. Amo ina ang kaakig sa mga Filipinos sa mga Hapon. Tita Reg, siling ni Lola, madamo pa sa mga hitabo ang iya nasaksihan. Mga traumatic events, apang hindi yan na ini maisa-isa. Tuyo lamang ni Lola, nga ining istorya, mabatian sa iya mga kaparintihan sa tinyuan kag sa Gaom. Kag siya nagalaom, nga kung may nakakilala pa sa iya, o kung may mga nabilin pa nga mga pamilya niya dito, mahimo gid sila nga mag-reach out sa amon sa Lambunaw, pinaagi sa Facebook o kung Messenger. Pangitaon lang nila si Maria May Collado, isa sa mga bata ni Lola, kag akon nga nanay. Matapos ang Japanese occupation, nagpadayon ang pangabuhi ng Daylola. Nakagraduate si Lola sa elementary, kag pila ka tuig ay nagligad, nagsaylo sila diri sa Lambunaw, kung sa diin,
nakilala niya ang akon nga lolo. Nagasawahay sila kag may siyam ka bata nga sanday Nympha, Efren, Helen, Maria May, Nick, Bingbing, Arnel, Miguel, kag Kenneth. Tita Reg, balan mo, halos tanan nga bata ni Lola, siya lang mismo ang nagpabata sa iya kaugalingon. Ulihin na permi kagaabot ang paltera. Rason nga naanad na si Lola, nga siya na lang ang nagabuna sa matumato, kag pagwaon ang baby. Di man hamak ang mga inagyan ni Lola, bilang ang obra lamang nila sadto ni Lolo, nagapanguma. Isa pa lang kabulan, tapos ni Lola sang bata, ay nagaobra na dayon ini sa talamnan. Sa kaluoy sang Diyos, Tita Reg, nataguyod man nila ni Lola ang siyam nila ka mga bata, kag nagdako man sila nga mga maayo. Ang akong lolo napatay sang 1999, bangod sa isa ka bukol, sa nahulog ini sa puno sang niyog. Tita, si Lola bisan malam na, madamo pa siya napadako nga iya nga mga kaapuhan. Kami sang akon utod nga si Jeremy Jean, siya man ang hands-on sa pagbantay kung nag-duty si Nanay Sadto sa university. Gani, gapasalamat gid ako sa Ginoo nga gintagaan niya kami sang amon Lola Ita. Kaluy-an man si Lola nga mapagsik pa sa edad nga 91. Dumduman ko pa sang bata ako nga permigid kami ginaistoryahan ni Lola sa mga kakalatabo sang tiyempo hapon. Siguro tita, over the years, may mga details naman nga nalipatan si Lola apang nagapabilin gihapon sa iya huna-huna ang mga memories nga nagtatakgid sa iya. Si Lola isa lang sa madamo nga naka-eksperyensya sang kapintas sa mga hapon. Ang balgani nila, you can try and run from grief, but one day you'll be sitting in your car on a beautiful day and it will find you. It will come and find you when it's time. Amo ini siguro nga anagakadumduman ni Lola ang mga hitabo kagatululo lang ang iyang luha kung kaagahon nga madumduman niya ini. Tita Reg, diri na lang nagatapos ako nga pagpanaysayon sang istorya ni Lola. I hope nga mangin inspirasyon man sa iban nga nangin biktima during Japanese occupation nga ipakigbahin man ang ila istorya bangod ini ang nagapahanumdum sa aton kasaysayan. Pag-antos, kag kaisog, bilang mga Filipinos. Sumadamo nga salamat Tita Reg sa Bombo Radio Station. May God bless us all. Ang nagapasakop, Julie Ann, sang Lambunaw. Julie Ann, I'm sure very happy. Si Lola Ita, you're making her dream or her wish come true. Through you, napalapot gid diri sa kahapon lamang program, diri sa Bombo Radio, ang iya istorya during Japanese occupation. Kag kung ano kasakit, no? Ang mga nasaksihan niya, kung ano ka-traumatic para sa isa ka bata. Tanan nga mga kabudlay nga naeksperyahan sa mga Filipino sadto sa kamot sa mga Hapon. So sa imo dira, Lola Ita, salamat gid and salamat sa mga very rich nga mga experiences mo, sa mga detalyado nga mga impormasyon sa imo personal account nga gin-share gid diri sa amon during Japanese period sang pagsakop nila diri sa aton nga mga Filipinos. Salamat gid sa imo Lola, and I just hope this won't be the last time, no? The first time and the last nga makabati kami halin sa imo. Julie Ann, I hope nga okay lang gid sa imo kag mangin mapisan ka lang, ikaw ang mangin kamot. Tagsulat sang imo nga Lola sa mga istorya nga I'm sure madamo pa dira ang mga nagkalabilin nga padigid mas share pa diri sa kahapon lamang program.